Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasan ni Ruben na kasalukuyang nasa Australia. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago nyo na lang ako sa pangalang Ruben. Narito ko ngayon sa Australia. Ito na ang pangatlong bansang pinuntahan ko, ate. Una akong nanggaling sa Hong Kong, pagkatapos ay sa Macau. Aminado akong kapag wala akong ginagawa, lalo na kapag walang pasok, nakikinig ako sa YouTube channel na ito dahil naaaliw ako at naiibsan ang pangungulila ko sa ating bansa, lalo na sa aking pamilya. Marami na akong karanasan habang nasa ibang bansa. Ngunit ang karanasang ito na ikukwento ko sa inyo ay nangyari noong ako ay nasa ating bansa pa. Pinili ko itong ikwento dahil alam kong ito ay kapupulutan ng aral. Kaya sana ay mabigyan din ito ng pagkakataong maisahim papawid. Anak, magpahinga ka na at magmeryenda ka muna. Mamaya na po ako magmemeryenda, inay. Kailangan ko pong pumunta sa bukid. Ano? Pero kagagaling mo lang sa construction. Ngayon pupunta ka na agad sa bukid. Nay, kailangan ko pong maasikaso ang mga pananim natin para maganda nga ni. Pero magpahinga ka muna, anak. Baka kung anong mangyari sa'yo kung abusuhin mo naman ang sarili mo. Huwag niyo akong isipin, Nay. Kaya ko naman po. Ako ang nag-aalala sa ginagawa mo, Ruben. Baka mamaya magkasakit ka, anak.
Bakit kasi kayo ganyan mag-isip, Nay? Walang mangyayaring masama sa akin. Ay, ikaw na nga ang bahala. Basta mag-ingat ka. Kung pakiwari mo'y hindi mo na kaya, umuwi ka na. Opo, Nay. Sabi ko nga, hindi niyo dapat ako inaalala. O sige na po, Nay. Pupunta na po ako sa bukid para makabalik agad ako sa oras na matiyak kong maganda ang kalagayan ng ating mga pananim. Ruben, huwag mo sanang mamasamain, ha? Bakit, Cora? Ano ba yung sasabihin mo? Kailangan mo nang umuwi para makapagpahinga ka na. Ha? Bakit, Cora? Ayaw mo bang narito ako sa bahay niyo? Bakit naman hindi? Pero tingnan mo naman ang itsura mo. Halatang inaantok ka na. Cora. Alam kong pagod ka na. Tingnan mo naman. Pagkatapos mo sa construction, pupunta ka agad sa bukid. Pagkatapos, dadalawin mo pa ako. Nangako kasi akong pupunta ako dito, di ba? Nangako akong bibisitahin kita. Oo, nangako ka nga. Pero inaabuso mo din ang sarili mo. Baka kung ano mangyari sa'yo. Ay, huwag mo akong alalahanin, Cora. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Pakiusap, Ruben. Makinig ka naman sa akin. Naiintindihan ko kung bakit hindi tayo makapag-usap ng maayos ngayon. Basta ang gusto ko, makauwi ka na at makapagpahinga. Alam mo, Sanyang, nag-aalala ako sa ginagawa ng anak mo. Kuya Tomas. Hindi naman kayo yung masasabing naghihikaw sa buhay. Pero kung magtrabaho si Ruben, grabe. Parang hindi na siya nagpapahinga. Palagi kong sinasabi sa kanya yan, pero hindi naman niya ako pinapakinggan. Siya, hayaan mo at kakausapin ko siya. Hindi dapat niya inaabuso ang kanyang sarili dahil baka mamaya matulad pa siya sa... Kuya, pwede mong ituloy kung ano man ang nais mong sabihin. Walang anuman. Hindi na, Senyang. Alam kong hindi pa rin naghihilom ang sugat dyan sa puso mo. Kahit ilang taon na ang lumipas mula nang pumanaw si Bayaw. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit yun, kuya. Kaya parang awa nyo na. Tulungan nyo akong kumbinsihin si Ruben. Salamat naman at natsyempoan kita, Cora. Maaari ba kitang makausap? Tungkol saan po, Mang Tomas? Tungkol ito sa pamangkin kong si Ruben. Ha? Bakit po? May nangyari bang masama kay Ruben? Wala. Wala naman, Cora. Kumalma ka lang. Walang masamang nangyari kay Ruben. Ay, akala ko naman kung ano na. Pero bakit po ba? Ano po yung tungkol kay Ruben? Pwede bang sabihin mo sa pamangkin ko? Total kasintahan mo naman na maghinay-hinay siya. Hindi masamang maging masipag, pero nakakatakot ang maaaring mangyari sa kanya. Lagi ko rin pong sinasabi yan. Minsan nga, sinasabi ko pa sa kanya na kahit hindi na niya ako mapuntahan,
Basta makapagpahinga lang siya. Mabuti naman kung ganyan, Ining. Magtulungan tayo para mapagsabihan siya dahil baka kung ano ang mangyari sa kanya. Nanay ko, si Chong Tomas, maging ang pinakamamahal kong si Cora, lagi akong pinapaalalahanan, Ate Emmy, pero hindi ako nakikinig. Ang dahilan ko ay walang masama sa pagiging masipag. At isa pa, ginagawa ko ito para sa aking sarili, para makatulong sa nanay ko, at para sa kinabukasan namin ni Cora na pinakamamahal ko. At isa pa, minana ko naman talaga ang ugali ng itay ko. Masipag, kaya kahit paano, hindi kami nahirapan noong naulilan niya kami ng nanay ko. Pero dahil sa kasipagan niya, maaga siyang pumanaw. Dahil madalas noong nakalilimot siya sa oras ng pagkain dahil sa pag-aasikaso sa sakahan. Hanggang sa nagkasakit siya at tuluyang yumao. Bagay na ipinangangamba ng mga nagmamahal sa akin. Ako na mismo ang pumunta dito sa bukid para siguraduhin na nakakakain ka, Ruben. Ano ka ba naman, Cora? Huwag mo na akong alalahanin. Paano ka naman naming wag alalahanin? Ang tigas ng ulo mo. Anong matigas? Hindi naman Pakiusap naman, Ruben. Hindi mo naman ako pinakikinggan. Tingnan mo, hindi mo pa nagagalaw ang baon mo. Katatapos ko lang kasing maglinis dito sa bukid. Pero anong oras na, Pasado 1:00 na ng hapon, pero hindi ka pa rin kumakain. Kakain na nga ako Bigla ka lang dumating. Sige, kumain ka na. Babantayan kita. Ha? Sisiguraduhin ko na kakainin mo lahat ang baon mo bago ako umuwi. Hindi kita hahayaang malipasan ng gutom. Anak, matanong nga kita. Ano yan, Nay? Mahalaga ba ako sa iyo bilang nanay mo? Ha? Nay, ano ba naman yung sinasabi mo? Bakit ganyan ang tinatanong niyo sa akin? Gusto kong malaman, anak. Importante ba ako sa iyo bilang nanay mo? Siyempre naman po, Nay. Importante kayo sa akin. Bakit niyo po ba natanong yan? Paano, anak? Parang baliwala lahat sa iyo ang mga sinasabi ko. Ha? Lagi kong sinasabi sa iyo na mag-iingat ka, pero hindi ka naman nakikinig. Lagi kong ipinapaalala sa iyo kung bakit tayo naulila ng itay mo ng maaga, pero parang wala namang halaga sa iyo ang lahat. Hindi naman po sa ganun, Inay. Nakikinig po ako sa mga sinasabi niyo. Ginagawa ko rin ang lahat para hindi po ako matulad sa tatay. Hindi mo maitatanggi, anak. Nag-usap kami kagabi ni Cora. Ha? Alam ko, kaya hindi mo na maitatanggi sa akin.
natapos na yung malaking bahay na pinagtatrabahuan ni Ruben. Pero balita ko'y kinausap niya si Poldo na kontraktor para sumahod ng arawan sa bagong proyekto ni Poldo. Ano? Ay hindi ko alam yan, kuya. Ang paalam niya sa akin, may bibilhin lang siya sa bayan. Kung ganon, hindi niya sinabi sa'yo. Wala siyang sinasabi, Kuya Tomas. Napakasipag talaga nitong si Ruben. Talagang namana niya ang ugali ng kanyang ama. Walang masama sa pagiging masipag, Kuya Tomas. Ang inaalala ko, inaabuso niya ang sarili niya. Baka kung ano na ang mangyari sa kanya. Senyang. Yan ang lagi kong inaalala. Kaya huwag mong kalilimutang laging paalalahanan ang anak mo. Yan na lamang ang maaari mong gawin, Senyang. Ha? Mamahaling bulaklak ito, Ruben. Bakit ka pa gumastos? Ano naman? Para sa'yo naman yan, ha? Oo, pero iba na lang sana ang pinaggastusan mo. Malalanta rin naman ito. Hindi balik, Cora. Dahil bago pa malanta ang bulaklak na yan, nasabi ko na ang gusto kong sabihin sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Cora. Bakit mo hinawakan ang kamay ko? Tanggapin mo sana ang singsing na ito. At pumayag kang magpakasal sa akin. Ha? Ruben? Nakikiusap ako, Cora. Pumayag kang magpakasal sa akin. At hayaan mong isuot ko ang singsing na ito sa iyong daliri bilang tanda ng pagmamahal ko sa iyo. Oo, Ruben. Mahal na mahal kita. At pumapayag akong magpakasal sa'yo. Dahil pumayag si Cora na magpakasal kami, nangako ako sa sarili ko na mas magsisikap ako, Ate Emmy. Hindi mahalaga sa akin na kahit gaano pa kabigat ang mga trabahong pinapasukan ko. Basta ang mahalaga sa akin ay magkaroon ako ng sapat na kita para makaipon agad at matustusan ang marangyang kasal at magandang buhay para kay Cora at sa mga magiging anak namin. Kaya bukod sa pag-aalaga sa munting bukid na naiwan ng tatay ko, lahat ng pwede kong maging trabaho, pinasok ko na rin. Basta kaya kong kumita, sige lang. At dahil sa awa ng Diyos, kinaya ko naman. Hanggang sa 2 buwan na lang ang hinihintay, ikakasal na kami ni Cora. Cora, kaunting panahon na lang. Magiging asawa na kita. Baka hindi ka pa sigurado. May oras ka pa para bawiin yon. Ano ba naman yung Huh? Bakit parang nahihilo ako? Ruben? Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Bakit bigla mong sinapo ang iyong noo? Wala.
Wala, Cora. Sigurado ka? Oo. Ano ka ba? Sinabi ko naman huwag kang mag-alala sa akin. Okay lang ako. Baka napagod ka na naman ng sobra. Kaya ganyan, may nararamdaman ka. Ha? Sandali. Sinong nagsabi sa'yong may nararamdaman ako? Alam mo, Ruben, ang hilig mong maglihim sa akin. Wala akong inililihim sa'yo, Cora. Ang mabuti pa, magpapaalam na ako, Cora. Gabi na, para makapagpahinga ka na rin. Nay, aalis na po ako. Ayoko pong mahuli sa trabaho sa construction. Mag-iingat ka, anak. Huwag kang masyadong magpapagod. Opo, Nay. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang matutumba ka na? Wala, Inay. Wala po. Sigurado ka. Napansin kong parang nanlalambot ang tuhod mo pagkatapos mong magpaalam na aalis ka na. Ha? Hindi naman po, Inay. Ano ba kayo? O sige po, tutuloy na po ako. Bakit kaya ganito na naman? Pakiramdam ko nanlalambot ang mga tuhod ko. At nandidilim ang mga paningin ko. Buti sana kung nakarami na ako ng trabaho. Pero wala pa sa kalahati ang binubuhat kong simento. Marami-rami pa ito. Ipagsasawalang bahala ko na lang itong nararamdaman ko. Itutuloy ko na lang ang pagbubuhat. Oops. Mabuti naman at naabutan kita rito sa bahay niyo, Senyang. Ha? Bakit, Kuya Tomas? Si Ruben, ang anak mo, itinakbo ng kanyang mga kasamahan sa ospital. Ha? Ano? Diyos ko, bakit? Anong nangyari sa anak ko? Ayon sa kasama niya sa construction, bigla raw siyang hinimatay habang nagtatrabaho, kaya itinakbo nila sa ospital. Diyos ko, natatakot ako. Baka kung anong mangyari sa anak ko, Kuya Tomas. Ano ka ba naman, Senyang? Dalian mo! Bumayak ka na at pupunta tayo sa ospital ngayon din. Bilisan mo!
Liver fatigue ang findings ng doktor na gumamot sa akin sa ospital noong mga panahong yon, Ate Emmy. Nakitaan rin nila ako na may sintomas ng ulcer dahil madalas din akong malipasan ng gutom. Labis ang pag-alala ng nanay ko nang mag-usap kami sa ospital, lalo na nang malaman niya ang dahilan kung bakit ako na ospital. Ang sabi niya, ayaw niya akong matulad sa tatay ko. Napospone rin ang kasal namin ni Cora dahil sa nangyari sa akin. Kaya nung nakarecover ako at bago ikinasal, talagang tinutukan ko ang kalusugan ko. Dahil tama ang lagi nilang sinasabi sa akin, Ate Emmy. Hindi naman masama ang maging masipag, basta hindi rin naaabuso ang kalusugan. At kung hindi rin siguro ako natutong mag-ingat sa kalusugan ko, baka hindi ako pinayagan ni Cora na mag-abroad. Ito ang aking kwento at sana nakapag-iwan ito ng aral. Lubos na gumagalang, Ruben. Ruben, salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Totoo yan, wala talagang masama sa pagiging masipag. Pero tama din naman na ang kalusugan ay hindi dapat pinapabayaan dahil lahat ng ipon mo ay walang mapupuntahan kung kalusugan naman ang iyong pinabayaan. Buti naman at natuto ka agad ng leksyon sa karanasan mo. Kaya naniniwala akong mas maganda ang buhay mo ngayon dahil alam kong masipag ka. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok.